Milyong tao mayon sa kalsada ang nagdadala ng bandila at nagpapakita sa kalaban na matatag nating pinangangalagaan ang teritorial na integridad ng bansa. Gusto ko talagang makarating doon at halikan ang kanilang mga kamay at magpasalamat sa bawat isa sa kanila, sa bawat isa na buong pagmamalaking itinaas ang bandila ng Iran. Isang araw, sinabi ko ng buong katapatan na handa akong ialay ang aking buhay para sa maliit na sanggol na Iranian na isang araw pa lang ang edad. Alam kong marami sa inyo ang nakakaramdam din noon. Ngayon, sinasabi ko sa ating minamahal na bayan na handa kami para sa inyong kalusugan, para sa inyong seguridad, para sa inyong kapayapaan, para sa inyong danggal. Mula sa bandilang yan na inyong itinaas, hindi lang ang ating henerasyon, kundi pati na rin ang mga susunod na henerasyon ay magsasakripisyo. Ngunit ang bandilang yan ay kailanman ay manatiling taasno at puno ng danggal. Ngayon, malinaw na ang pangunahing layunin natin ay alisin ang banta ng digmaan sa ating bansa at tiyakin ang seguridad ng lahat ng mamamayan. Hindi katanggap-tanggap na ang ilan ay ligtas habang ang ating bayan at ang ating mga tao ay hindi. Kagagaling lang mula sa Tehran, isang malakas na banta sa talumpati, pero parang script na nauwi rin sa pagkatalo. Ayon kay Major General Amir Hatami, commander ng hukbong katihan ng Iran, kung magsasagawa ng operasyong panlupa ang kalaban, walang sundalong makakaligtas. Ipinapakita ng babalang ito ang isang rehimeng pilit na nagpapakita ng lakas. Eksakto sa panahong lumalala ang takot na palawakin ng Estados Unidos ang digmaan at taasan ng presyon. Ang bantang ito ay mula mismo sa pinakamataas na liderato ng militar ng Iran at hindi ito aksidente. Sa mga nakaraang araw, ibinunyag ng Reuters na libu-libong sundalong Amerikano ang nagsimulang dumating sa gitnang silangan, kabilang ang mga tropa mula sa ika-82 Airborne Division at humigit kumulang 2,500 na mga marino. Ipinahayag din na sa loob ng administrasyon ni Trump, nagkaroon ng talakayan tungkol sa mga opsyon ng paggamit ng puwersa sa teritoryo ng Iran. Kasama rito ang pagprotekta sa mga ruta ng langis at paglalagay ng presyon sa mga estratehikong lugar. Kaya mas naiintindihan ang pahayag ni Hatami. Hindi ito dahil sa seguridad, kundi sa takot na baka mas lumala pa ang susunod na yugto ng digmaan para sa Tehran. Sa ganitong paraan, may pagkakatulad ito sa Iraq. Sinusubukan ng banta ng Iran na ipakita na sila ay may ganap na tapang. Pero mas kahawig ito ng uri ng pagyayabang na ginamit din ng Baghdad bago ito durugin noong 2003. Sinabi ni Tariq Aziz, mahalagang tinig ng rehimen ni Saddam Hussein na ang pananakop ay hindi magiging biro at inaasahang magiging madugo at matagal na digmaan. Sa unang araw ng pananakop, inatake ni Saddam si Bush sa talumpati niya. Pero sa aktwal, nilampaso ng opensiba ng Estados Unidos ang militar ng Iraq sa loob lamang ng ilang linggo. Pinaalalahanan ng Reuters na nagsimula ang pananakop noong Marso 22,000, tatlong dinurog ang mga puwersa ng Iraq at mabilis na napatalsik si Saddam sa kapangyarihan. Noong Abril 9, napasa kamay na ng mga tropa ang Baghdad. Ano ang ginagawa ng Iran na yun? Inuulit nito ang lumang formula ng mga naiipit na rehimen. Palakasin ang pananalita, mangakong wawasakin at kumbinsihin ang mga kaaway at kakampi na pakalaki na magiging kapalit ng isang opensibang panlupa. Ginagawa ito sa pamamagitan ng propaganda militar, agresibong pananalita at pampublikong pahayag para ipakita ang kahandaang magbigay ng pinakamatinding paglaban. Ngunit ang ganitong pananalita ay maaaring magpakita ng kahinaan kapag kailangang sabihin ng pamunuang militar na walang makakalabas na buhay. Pinupunan niya ng retorika ang mga bagay na di na niya kayang tiyakin sa larangang estratehiko at ngayon ay lalo pang lumalala ang kalagayan. Para sa Tehran, lalo itong nilinaw ni Donald Trump sa isang talumpati sa telebisyon na nagsabing malapit na makamit ng Estados Unidos ang mga pangunahing layunin nito. Sinabi niyang tatamaan niya ng napakatindi ang Iran sa susunod na 2 o 3 linggo at nagbanta na ibabalik ang rehimen sa panahon ng bato. Iniulat din ng Reuters na tinataya ng Washington na hindi na ganun kalaki ang banta ng Iran kumpara nung simula ng kampanyang ito. Kahit na nananatiling bukas at mapanganib pa rin ang digmaan. Sa madaling salita, habang sinasabi ng Tehran na wawasakin nilang anumang puwersang panlupa. Ang White House ay nagsasalita na tila naniniwalang napahina na nila ang kalaban. Saan pa maaari mas tumindi ang tunggaliang ito? Ayon sa Reuters, may iba pang posibilidad.
Mga misyon kaugnay sa isla ng Karg, mahalagang sentro ng export ng lanis ng Iran at mga hakbang para matiyak ang pagdaan ng barko. Ibig sabihin, hindi haka-haka ang banta ni Hatami. Tugon nito sa isang konkretong posibilidad na lumampas ang Estados Unidos sa pambobomba at gumamit ng limitadong puwersang lupa laban sa rehimen. Saan ito pinakamatinding mararamdaman ng rehimen? Bakit mabigat ihambing ito sa Iraq? Dahil ba umasa rin ang Baghdad sa pananakot? Nanghako si Baghdad ng matinding paglaban at sinikap ring ibenta ang ideya na magbabayad ng hindi matitiis na halaga ang mga Amerikano. Pero ang naging simula ay kabaligtaran na buwag ang estado ng Iraq, bumagsak si Saddam at nakuha ang kabisera sa loob lang ng wala pang 3 linggo. Ayon sa Reuters ng tiyak ng pagsalakay, tinanong ni Saddam ang mga general kung kaya nilang pigilan ang mananakop ng 2 linggo. Ipinapakita nito na alam nila ang kanilang kahinaan sa kabila ng pampublikong retorika. Sa Iran, pareho ang nararamdaman na yon. Malakas ang pananalita, ngunit may halong pag-aalala. Inulit ng Iran ang mapanghamong salita ng Iraq bago ito natalo ng Estados Unidos. Sinusubukan ng Tehran na gawing panakot ang banta, sinusubukan nitong ibenta ang takot sa kalaban, sinusubukan nitong magmukhang handa sa isang matinding sagupaan. Ayon sa kasaysayan, ang ganitong yabang na lumalabas kapag huli na at sa gitna ng papatinding pressure militar ay madalas magmukhang kahinaan, hindi lakas. Nagsalita ng palaban ang Iraq pero dinurog ito. Ngayon, binanggit ng Iran ang paglipol sa anumang puwersang panlupa ng kalaban. Eksaktong sa pagdagdag ng tropa ng Estados Unidos, tumitindi ang tono nila at kumikilos sila na parang sugatan ng rehimen.